Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan dito po sa Calabarzon, sa Cavite, sa Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kamusta po? At welcome sa ating My TV6 Ipagsabi. At ngayon nga po ay 2024, no, nakaraan po, natapos na po yung mga activities natin for 2023. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil po sa matagumpay na 2023 at mas marami pang gagawin ngayong 2024. Ito pong napapanood nyo ngayon ay ang activity na natapos po noong December 30 dito po sa bahay ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal, sa lungsod po ng Calamba. Siyempre po, taunan po yan, pinagdiriwang, ginugunita ang kanyang buhay at kamatayan at pinag-usapan po dyan muli pong, alam niyo yan, muli pong inisip at dinamdam yung pong kanyang mga sinabi para po sa ating mga Pilipino. Siyempre, yung pong kanyang panulat, yung pong kanyang talino, yan po yung ginamit niya laban po sa mga Kastila. At siyempre, pinagmamalaki po ng ating lalawigan at pinagmamalaki po ng lungsod ng Calamba, ito pong ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. At speaking of kabataan, siyempre sinabi niya, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Isa po sa aking mga kapanayan today ay isang kabataan, promising student, promising leader, isang youth leader na nakakatuwa po ang kanyang istorya bago po siya manunungkulan sa isang barangay. Babalik po ang one-on-one, makikipagkwentuhan po tayo sa ating panauhin. Okay, nagbabalik ako sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po pa rin kayo, mga kababayan? At syempre, kanina na ipangako ko, nabanggit ko si Dr. Jose Rizal, sinabi niya nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, ang ating panauhin ngayong 2024, unang-una na aking interviewin ay si Kevin Africa Adante, ang SK Chairman ng Barangay Parian sa lungsod ng Calamba. Welcome sa ating programa. Kamusta? Okay naman po. New Year po, new beginning para sa bagong kabataan po. Kamustahan muna tayo para ma-relax ka. Ito is second try, second try. At nung unang try natin hindi tayo pinalad, hindi ka pinalad bilang SK chairman, pero hindi ka tumigil at nagpursige. Ano yung mga ginawa natin? Yun po, isa sa mga ginawa po natin is una po is talagang sinipagan po natin yung ating proyekto at programa para sa ating barangay. At syempre po, sa unang pagkakataon po nakasama natin si Director Sanji noong 2018 ay hindi po kami pinalad, but therefore nagsipag po tayo at hindi po tayo tumigil na iparamdam sa mamamayan ng Parian na meron pong isang Kevin Adante na may puso at malasakit para sa kabataan at para sa aming minamahal na barangay. Alam mo, pag sinabing kabataan, doon sa lugar natin, sa barangay natin, sa barangay Parian, napakadaming kabataan, napakadaming bata. Kapag nakikita mo yung mga bata, naglalaro, siyempre, ino-observe mo yan Ano nafe-feel mo? Nakatutuwa po na sobrang dami po ng kabataan sa ating barangay ay meron po silang aktibo at inisyatibong pagmamahal din po sa ating mamamayan, sa ating nasasakupan po. Kaya naman hindi rin po ako nagtaka kung bakit po ako ay nanalo dahil sila po mismo at kayo rin po napapansin niyo po kung gaano po tayo kasipag at kadedikado sa ating ginagawa para sa ating barangay. Kevin Adante, paano ka nag-umpisa? Ano ang pag-uumpisahan kung daming gagawin ko dito sa kabataan namin? Ito yung mga gusto kong gawin. Paano ka nag-start? Paano? Saan ka nag-umpisa? Ito muna ang gagawin ko para sa kabataan. Alam niyo po, sa totoo lang, naging mahirap po ito sa akin dahil hindi naman po ako palalabas na tao o kabataan. Ngunit kung paano po ako nagsimula, siguro sinimulan ko po ito sa aking sarili at sa panalangin na kung ito ay pagkakaloob po ni Lord, siguro ito ay para po sa akin. Nagsimula po ako sa isang maliit na pangarap na sana, sabi ko sa sarili ko na balang araw ay makatulong ako sa kabataan ng Parian. At yun, doon po nagsimula ng pandemya kasama si Tito Chris. Naalala ko noon, nakikita ko sa post niya na meron siyang mga bote ng 1.5 na may mga lamang bigas na ipinamamahagi doon. Na-inspired po ako bilang inyong lingkod na tumulong din na kahit wala sa posisyon tulad ni Tito Chris ay
ayun, mabigyan natin ng tulong ang ating mga mamamayan. Alam mo, during pandemic, sila Kevin, may parang organization, may youth org, na, alam mo yun, nagkakaroon sila ng community pantry. So, alam mo yun, also yung community pantry, naglalagay sila ng mga vegetables, mga pwedeng makuha ng mga kababayan natin. At nahirapan tayo, alam ko, nahirapan po tayo na makagalaw during pandemic period. Ano? At ako naman, naisip ko po kasi yung, alam mo yun, nakikwento mo yung bote na nilagyan ko ng 1.5, na nilagyan ko ng bigas yung 1.5. Kasi meron ako isang area na pinuntahan, ngayon naka-plastic lang yung mga bigas na pinamimigay ko. Nag-agawan yung mga tao, nabutas yung bigas. So nag-isip ako, ano kaya yung pinakamatibay na lalagyan na kahit mag-agawan ng tao ay hindi mabubutas yung plastic. Ano? So naisip ko yung idea na yun, nahugasan yung mga bote ng 1.5, doon ko ilagay yung bigas. Ayun, talagang kahit ipaghagisan nila ay hindi po nasisira yung bote. Pero salamat po doon sa lahat ng tumulong sa akin, mga kaibigan natin, naging partner natin, sa mga kabataan na kagaya ni Kevin na talaga nagpursige din. Alam mo yun, minsan tinatanong natin, kabataan ka lang may magagawa ba tayo, Kevin? Sa ngayon po, no, sa panahon po ngayon, sa makabagong panahon, hindi na lang basta po tayo kabataan, tayo na po yung may pinakamalaking ambag, lalo na po sa ating barangay at sa ating bayan. Okay, bago natin pag-usapan yung mga projects mo, gusto kong malaman, saan pa nag-graduate, saan pa nag-elementary ang isang Kevin Aprica, Adante? Ayan, ako po ay nagmula syempre sa ating barangay Parian. So doon ka nag-elementary? Yes po, opo. Doon po ako gumraduate ng elementary sa Parian Elementary School. And ang akin pong junior high ay nag-journey naman po sa saan ba school ako hindi ko naman high school mo? High school ko po ay sa St. John Colleges. Ayan, yung grade 10 ko po. And then, ang senior high ko po ay St. Benel International. And last year lang po, graduate po ako sa Laguna College of Business and Arts. Anong kurso? Bachelor of Science po in Human Resource Management. Wow, HRMO. Yes, opo. So at least kapag may background ka na, pag sinabing HR, may human behavior, human resources, at marunong ka makipag-deal, makipagkwentuhan, mabasa mo ang tao, maramdaman mo kung talaga bang tunay ang nasa puso nila. Ginamit mo ba itong pag-aaral mo sa mga kababayan natin? Opo naman, magandang practice din po sa akin while I'm studying po, no, parang people communication din po, yung natutunan ko sa aking course. Yun nga po, kagaya po ng nabanggit nyo, kung paano po makipag-deal sa tao, kung paano po kukuhain yung puso at loob ng isang tao. Iba ang barangay politics. Iba ang politika sa barangay. Yes, opo, iba masyadong may damdamin. Yes. At siyempre, may kamag-anak tayo dyan. Kung minsan, mga kamag-anak pa yan, number one kritiko Yes, di ba? opo. Paano mo ito yung hinandel? Ako po, kung sa mga kamag-anak sa kritiko, sa akin naman po, wala naman po ako masyadong narinig dahil sila naman po ay todo suporta po sa akin kung ano po yung aking pangarap. Nakita ko naman yung family mo, yung full support nila sa iyo. At ako mismo, nakasuporta ako lagi sa mga gawain ninyo. At sabi ko nga, sana mapagbigyan na si Kevin this time. Parang hinog na. Isang magandang proyekto natin, yung parang kariton sa kabataan. Kwento mo nga to. Ayun po, yung kariton po ng edukasyon is na buo po ito under the Vice Mayor's Office. Konsihal po nun si Honorable ikinagalang Angelito Toti Lazaro Jr. Ayun po, sanib puwersang proyekto po yan ng kabataan under Director Christopher Sanji po. Yun po ay inilaunch namin way back 2021 pa po ata. Yun po, simpleng proyekto pero kakaiba po yung dating sa mamamayan at lalong-lalo na po sa kabataan. Isa lang po yung layunin, bit-bit po natin yung mga pangarap, para sa mga kabataan out of school youth, syempre, na gusto po nating matuto sila sa kanilang sariling komunidad na tayo na po mismo yung bababa, tayo na po mismo yung magtuturo sa kanila. Uy Kevin, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka nagtuturo sa isang sulok ng isang lugar dyan, sa ilalim ng akasya dyan? Yan, opo. Ano sinasabi mo sa kanila?
Una ko pong sinasabi siguro yung gusto ko pong pangarap sa buhay na hindi lang po more on lesson sa ginagawa sa school but definitely po yung pangarap na gusto nating mangyari sa ating bayan, sa ating barangay. At syempre, focus din po natin dito to share the word of God na parang si Congresswoman siya lang din tayo na may malawak na pangarap para sa ating kabataan na good governance at imulat sila sa tama at magandang proyekto para sa ating barangay. Tama yun. At syempre, pag tumulong tayo, lagi tayong clear ang message. Ano? Yes, At clear ang mensahe ni Kevin sa mga taga-barangay Parian, lalo sa kabataan, na edukasyon pa rin ang susi. Yes, opo. Ang education pa rin ang susi para maabot natin ang ating mga pangarap. Pag natututong bumasa at makilala ng mga kabataan yung colors ng crayons, ano nafe-feel nyo? Sobrang sarap po sa pakiramdaman, Tito Chris. Kasi kahit sa maliit na paraan, we can help naman na kahit hindi through money. Di ba? Yun po yung natutunan ko sa kanya. Alam niyo po, isa sa napakagandang natutunan ko kay Director Sanji, it's not about money lagi. It's about your willingness to help to the people and to the community within your area or kahit nasan ka man. Basta yung pagtulong at pagmamahal mo sa bayan at sa tao is napakasarap. Yun. Thank you for appreciation. Ano. At syempre, hindi naman sinasabi natin. Kaya nga ako nagbuo ng kasandigan youth natin, kasandigan ng kabataan, para mas lalo mapagtuunan ng pansin yung mga problema ng kabataan. At this time, mas marami pa tayong gagawin. At partner namin kayo dyan, Kevin, Yes. tayo ang mga una nag-umpisa dyan. Kaya sa pagbabalik ko po, ano ba yung mga project pa na uumpisahan niya bilang Sangguniang Kabataan Share ng Barangay Parian? Babalik po ang one-on-one. Okay, babalik tayo sa one-on-one with Chris Sanji. Kasama ko pa rin si SK Chairman, Kevin Africa Adante. KAA, ang ganda ng ano mo, KA. Yeah, yun po yung naging brand. Ayan. Pag sinabi kasing alam niyo, pag sinabing Kevin sa Kaparian, may pag-asa kami ngayon. May marami tayong project. Ano ba yung mga project na gagawin natin? Ayan, ngayon po, sa mga nakalipas na buwan, bilang tayo po ay isang ganap ng SK Chairman, nakatutuwa po na kahit po tayo ay wala pang sariling budget o pondo, ay marami na po tayong nagawa. Isa na po dyan ang pinaka-highlight po natin noong December lamang po ay ang kauna-unahan po, first time po na nangyari sa Parian ang Christmas lighting po, ang pagkakaroon po ng isang higanting Christmas Saan trees. nilagay ito? Sa tapat po mismo ng barangay hall. Sa project mo na yan? Yes. Oo. At sinundan po yon ng mga gift giving kada purok. Tayo po mismo ang bumaba sa mga kabataan para po iabot ito. So we have 7 purok, no? Yes, opo. Meron pang 7 media na Yes, tinatawag, na napakarami din bata. No? Opo. At tama yan, per purok ang approach Opo. natin. Kasi mas maramdaman nila na, ito yung kabataan, ito yung ating mararamdaman mo talaga yung presensya. At least nakakausap din natin ng mga parents. Yes, No? Importante rin kasi mga kababayan yun na hindi lang yung kabataan ang kinakausap mo. Nakikita din ng mga magulang na, wow, ito ang aming SK Sherman ngayon. Bumababa, tumutulong talaga sa mga kabataan. Kevin, pwede mo bang tulungan sa scholarship project? Ang anak ko, anong sagot mo? Sa scholarship project po, siguro po ito po ay isa natin sa mga proyekto na isusulong katuwang po ang ating mahal na kapitan at mga kagawad ng ating barangay kasama po ang aking mga SK councilor. Yan po ay pagtutuunan natin ng pansin ngayong taon po, Tito Chris. At syempre, isa sa magiging trabaho, ina-advise na kita, hanapin mo na yung mga nagbibigay ng scholars sa ating mga kabataan, lalo sa kolehiyo, sa office ng ating mahal na governor, sa office ng ating mahal na Kongcha, sa office ng ating Pulong Lungsod, ni Mayor Rizal at dito, Tima Punsyal, pwede ka na mag-coordinate doon. At yung mga national agency na nagbibigay ng mga scholarship grants like TOST, di ba, may mga ino-offer yung mga yan. Siguro, maging channel ka. Maging channel lang. Tingin ko dyan ka magaling kasi magaling ka naman sa computer kasi social media manager ka rin ng mga account ng Facebook kaya alam ko mas alam mong gawin para lalo ma-connect yung mga kabataan natin. Sige, pag-usapan naman natin
Kanina pinag-usapan natin yung initial project natin at Summer League. Medyo, pag sinabi kasing SK, lagi nilang basketball, volleyball. Ano ba ang bagong aabangan sa bagong parian? Ayun po, ang bago niyo pong aabangan sa bagong parian is, ito po ay mga dati ng proyekto, pero siguro po, ito po talaga yung pinaka-focus ko na proyekto para sa parian. Siyempre po ang edukasyon. Ito po talaga ang pinaka-gusto kong proyekto, yan po ang edukasyon. Dahil ito po ay susi talaga sa bawat pangarap ng bawat kabataang Pilipino. Dahil ito po ang nagbibigay ng magandang kinabukasan. Hindi man po siguro kalakihan yung ating gagawin na para maging magandang proyekto, pero ito po ay magandang simula o magandang maiiwan po natin sa mga kabataan na kahit po matapos na yung termino natin ay masarap po na marinig sa mga kabataan na dahil kay SK nagkaroon ako ng baon, dahil kay SK nagkaroon ako ng libreng uniform. Alam mo, tuwan-tuwa nga ako kapag ako ay binibigyan ng certificate ng Parian Elementary School na ako daw ay stakeholder, sabi ko. Ang dami kasi niyan, ang dami mga school. Hindi ko naman alam na may mga ganyang stakeholder, may outstanding stakeholder na tinatawag. Ako lang, basta sabi ko hanggat kaya makatulong, tumulong tayo. Yes. Hindi man monetary, pero yung channeling, may mga ina-adapt ako mga school, ang ipinadadala ko ay pintura. Hindi man ako bumili ng pintura, may somebody na nagpadala. Ako yung channel, naging channel tayo. And kapag pumapasok ako dyan sa Parian Elementary School at nakikita ko ang monumento ni Gato Rizal, yung bagong gawang monumento dyan, remember na dito nanggaling sa ating lungsod, itong mamang ito, si Gato Rizal, na nagsasabi sa atin, "Oy kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Kaya kumilos ka, Kevin. Yes. Ikaw ang pag-asa ng kabataan. Pag hindi ka nag-project, nga. Kapag hindi tayo nagtrabaho bilang SK chairman, nga. Kaya inaasahan at nakikita naman namin na nagtatrabaho ang ating SK chairman. Kaya congratulations sa iyo, Kevin. Thank you. At sa ating kung barangay captain, Cap Rodney, alam ko, susuportahan ka niya at Yes. mga konsyal natin diyan, mga SK councilors mo, nandyan. Kasi pag nagtrabaho si Kevin, hindi ako kami, di ba? Yun ang importante na meron ako additional force, meron kami na ginagawa para sa inyo. Kevin, ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan, sa ating barangay Parian? Ayun, mga minamahal kong kabataan ng Parian, sana ay patuloy niyo kaming suportahan sa mga programa, proyekto at pangarap ng isang Kevin Adante. Kung tayo ay magtutulong-tulong, malaki yung magiging ambag niyo para sa ating barangay. Ito ay magiging magandang kinabukasan sa bawat kabataan na may mga pangarap, lalo-lalo na sa edukasyon. Kaya sana po, patuloy natin din na suportahan ang ating mahal na Mayor Ros Rizal, Vice Mayor Toti Lazaro, at syempre Congresswoman siya kasama si Governor Ramil Hernandez at Congresswoman Ruth Hernandez sa kanilang mga proyekto, programa at tunay naman talaga na sa lungsod ng Calamba o sa bayan ng Bayani ay ramdam na ramdam ang tunay na pagbabago at ramdam na reforma. Yun lamang po, Director. Salamat, Kevin, sa pagbibigay mo ng oras din sa akin at isang karangalan ngayong 2024 na makasama ka, makapiling ang isang kabataan. Sabi ko nga ay isang promising leader, promising youth leader na nakikinig, makikinig at magsasalita para sa mga kabataang Lagunense, sa mga kabataan Pilipino na naghahangad ng isang mahusay at alam mo yun, isang pangarap na kasama ka nalilipad para sa ating mga kabataan. So, babalik po ang one-on-one with Chris Sanji.